Ang gawin po natin is gagawa po tayo ng custom audience. So, paano gumawa ng custom audience? Okay. So, para saan ba yun? Para sa advanced targeting or advanced retargeting. Kapag kung gusto mong mas solid yung kumbaga kung nagagather ka muna ng data at mas gusto mong solid yung makuha mong information. Halimbawa, lookalike na mga naging lead for the past 30 days or for the past 15 days, yung mga ganun. So, pwede kasing mag-collect si Meta ng mga lookalike nun or kamukha nun. Parang ganun. 1% ng population ng Meta users, ganun. So, hahanapin niya yung kamukha. Let's say, 15 days, may nakuha kang siguro 200 na leads or 300 leads. So, hahanapin niya yung kamukha, 1% nung kamukha nung 300 leads na yun, ganun. So, parang ang nangyayari ngayon tuloy, magkakaroon ka ng targeted audience. Yun, using custom audience, no? So, paano ba yun? Ganito. Tayo sa ating Facebook. And then, Ads Manager. Piliin mo yung portfolio saka yung ad accounts na kung saan doon ka magsiset up ng custom audience. Yan. May makikita ka dito. Itong audiences, no? Click mo yan, audiences. And then, yan. Create a custom audience. Yan. Then, select mo yung website. So, dapat your sources, no? Kasi nga kung may sarili kang domain na ginagamit, ano yan? Your sources. And then, next mo siya. Yan. So, piliin mo ngayon yung pixel na gamit mo. So, in this case, isa lang naman na pixel dito, itong Norisas. And then, select mo ngayon kung ano gusto mong custom audience. Kasi gusto mo yung mga naging lead. Yan, naging lead. Yan. For the past 60 days. Yan. Pwede rin 120 days kung 120 days kung ano. So, that was 4 months. Ayan, ganyan. And then, refine by URL parameter. So, dito, ilalagay mo, anong link ba yung magiging lead yung prospect or yung website visitor, no? O yung nag-click dun sa ads. So, in this case kasi, ito yung lead na link. Okay. So, copy natin siya. Then, paste natin dito. Ayan. So, yun yung Ayan. And then, lagyan mo ng audience name. Ayan. So, let's say, SAS. Leads. Yan. Ayan. Siguro, yung description, kahit di mo na lagyan. Ganon. So, ayan. Then, pwede na tayo mag-create ng audience. Yun. Gagawin mo dyan is, i-check mo siya. Check mo siya. Then, meron ditong tatlong dot. Ito. Create lookalike. Yan. Mag-create tayo ng lookalike nung SAS leads na yan. Create tayo. So, 1% lang. Then, browse mo yung country. So, dapat Philippines para So, Asia. Then, Philippines. Kasi pag nag-target ka ng ibang bansa dito, possible matatarget mo rin yung hindi Pilipino yung language na sinasabi. So, pag ganun, hindi na siya accurate. Pag ganun, matatarget mo, ibang lahi na siya. Na hindi naman pwede sa ibang lahi itong offer natin. And 1% nyan, 1% ng PH SAS, yan. So, 1,180,000 yung tao. Kasi pag tinaasan mo pa yan, lalaki yung reach. Hindi na niya masyadong accurate. Yan. So, 1% lang para mas accurate, no? Mas kamukha.
Ayan. Create audience. Ayan. So, meron na tayo ngayong look-alike nung SAS leads. Ayan, ganun po yan. And then, gawa pa tayo. Create audience, custom audience. And then, yung pa rin, Nori SAS pa rin. Then, this time, yung nag-purchase naman. Purchase, yan. So, for the last, siguro, 120 days ulit. And then, refine by URL. So, anong URL na pag napunta ron, magiging ano siya, matatrack mo siya as purchase. So, anong link yun? Yun. So, kung hindi possible, pwedeng wag mo na lang siyang lagyan, no? Pwede yan, wag mo na lang siyang lagyan. Kasi, ano yun eh, market.clicknomics.com na yun. So, para sa akin, wag nang lagyan. No? Kasi, ano eh, hindi natin talaga kayang i-track yung URL na exact kung alin yung purchase. Kasi dalawa yun. Isang COD saka isang meron ding bank payment, meron ding GCash. So kung ganun karami yun, iba-ibang link yun. So, ang hirap mang i-trace nun. So, mas maganda, huwag mo na lagyan ng URL. Huwag na natin lagyan ng, ang maganda, huwag na natin lagyan ng URL. No? So, ganyan na lang. Then, lagyan mo dyan, SAS purchase. Yan. Okay. Then, description optional. Pwede mong lagyan, pwedeng hindi. Okay. Create audience. Yan, ito. Ayan, maganda rito ngayon dahil pangalawa na siya. Meron na siyang create a look-alike. Hindi ka na magsiselect ulit, no? So, ito na. Create a look-alike audience. Ayan. Country. Ayan. Asia. Philippines ulit. Philippines ulit siya. Ayan. Philippines. Then, 1% lang ulit, no? So, yan. Okay na yan. Yan. So, 1% of PH. SAS purchase. Then, create audience. Ayan. Okay na. So, yung kompleto na. So, yan. Pag leads campaign. So, kung gusto mong, mag-run ulit ng campaign using this custom audience, mas maganda yan kasi mas, mas highly targeted na yan. Ganun, no? Kumbaga, sulit na yung, yung perang magagastos mo sa ads. Kasi, na yan eh. Yung mga tao na yan, yun na yung look-alike yung mga naging leads mo or purchase mo for the past 15 days or more. Kasi, 15 days yung minimum. And dapat dito, magkakaroon dapat yan ng data, no? Kung ilang tao. So, ganun lang po gumawa ng look-alike audience or yung custom audience. So, ang tanong, paano ba yun gagamitin sa campaign? So, tayo natin, So, paano ba siya gamitin sa, campaign? Pagka nag-run ka ng campaign using that custom audience, no? O yung look-alike audience. So, create, bawa leads campaign ulit. Yan. Manual leads campaign, continue. And then, let's say, dito ka naglagay ng budget sa campaign. Say, 200 lang. O kung 200 per day yan. 200 per day. Highest volume o yung default campaign bidding. The next natin. So, dito sa, sa ad set level, dito ang gagawin natin is, yan, website. Dapat website. Okay. Then, maximize number of conversions. Then, no SAS pa rin. And then, ang tinatrack po natin this time is yung lead pa rin. Lead pa rin. And then, dito sa may bandang, audience suggestion optional. Ito, click mo to. Dito sa may advantage plus audience, click mo tong audience suggestion optional. Pwede po ito. Click mo. Ayan. So, ayan. Then, i-click mo, i-hover mo sa, i-click mo dito sa may search existing audiences. So, dito hahanapin niya kung meron kang look-alike or custom audience na. So, pag click ko dito yan, lalabas yung, ayan, pwede mo na siyang i-select. So, pwedeng look-alike. So, lalabas yung look-alike.
Saka yung custom audience, no? And lookalike kung gusto mong lookalike ng mga bumili for the past 15 days to 30 days. Or lookalike ng mga naging leads for the past 15 days to 30 days. So, halimbawa, purchase. Yan. O, ayan na. Yan yung custom audience mo. Ganyan siya. Then dito, at hindi mo na ito galawin, pwede naman din. Or kung gusto mong baguhin pa rin, pwede rin naman. So, let's say, gusto mo 25 hanggang 50, pwede rin. Yan. So, dito ang nakalagay, fewer than, kasi wala pang data yun eh. Kasi kakagawa lang. Kaya, kasi kung meron na yun, dapat 1 million nakalagay dyan. O 800,000. Ganun na, no? Yan, ganun lang gamitin yun. Yung custom audience na yan. Then, set up mo lang yung mga iba pang kailangan mo dyan. Then, next mo lang. Then, upload mo yung creative mo. Lagyan mo ng ad copy, lagyan mo ng headline. Yan. Ang ad compliant na headline. Then, yun na. So, ganun lang. And, ganun lang po gumawa ng custom audience sa lookalike. Then, kung paano siya gamitin sa leads campaign or dun sa actual na i-run mong campaign, no? So, yun lang, and good luck, and see you on our next video.